mga kwentong nakakatakot, may mga kwentong hindi maipaliwanag, at may mga kwentong hanggang ngayon bumabagabag pa rin sa mga nakaranas nito. Ako si Zorro at ito ang Kwento sa Kangit-ngit. Patayin ang ilaw, lakasan ang volume, at samahan niyo akong pakinggan ang kwentong ito. Akala ko urban legend lang talaga ang tungkol sa ahas sa fitting room. Hanggang sa may nakita akong bagay na sana hindi ko na lang napansin. College pa ako noon. Isang Sabado ng hapon, nagyaya ang best friend kong si Anne na mag-mall para bumili ng damit. Normal lang ang araw na iyon. Maraming tao, maingay, may mga batang tumatakbo, may mga sale announcement at halos puno ang bawat tindahan. May nakita akong dress na gusto ko. Sabi ng sales lady, "Ma'am, pwede niyo pong i-fit. Bakante na po ang fitting room number 4. Umiti lang ako. Kinuha ko ang damit at pumasok. Maliit lang ang fitting room. May salamin, isang hook sa pader, at makapal na kurtina. Normal lang. Noong una, habang sinusukat ko ang damit, may narinig akong mahinang kaluskos. Parang may gumagapang sa sahig. Hindi ko pinansin. Inisip ko baka hanger lang o karton sa kabilang cubicle. Ilang segundo ang lumipas. Narinig ko ulit. Mas malapit. Shh. Parang may bagay na dumudula sa sahig. Napatingin ako sa ibaba ng pinto. Wala naman. Tahimik ulit. Nagpalit na sana ako ng damit. Pero napansin kong parang may malamig na hangin. Kahit sarado ang fitting room. Pagharap ko sa salamin, may napansin akong kakaiba. Sa pinakailalim ng dingding, may manipis na siwang. At doon, parang may aninong dumaan. Mabilis lang. Hindi ko masabi kung ano. Lumabas ako. Tinawag ko ang sales lady. "Miss, may narinig po ako sa fitting room." Ngumiti lang siya. "Baka po galing sa stock room." Hindi na ako nakipagtalo. Bumalik ako sa loob. Pero bago ko isara ang kurtina, napansin kong walang tao sa katabing fitting room. Sarado. Pero walang gumagamit. Kaya naisip ko, saan ang galing ang kaluskos? Ilang segundo lang ang lumipas. May narinig akong mahinang katok. "Tok! Tok! Akala ko sales lady." "Ma'am, okay lang po ba?" Walang sumagot. Binuksan ko ng bahagya ang kurtina. Walang tao. Pagtingin ko sa labas, abala ang mga empleyado. Parang walang lumapit sa fitting room. Bigla akong kinabahan. Mabilis kong sinuot ulit ang damit ko. Habang inaabot ko ang bag ko, may nahulog na coin sa sahig. Pagyuko ko para pulutin, may nakita akong mata. Sa kabilang siwang, hindi tao. Hindi ko rin masabing hayop. Isang malaking matang hindi kumukurap. Nakatitig lang. Nanigas ako. Hindi ako makasigaw. Ilang segundo lang, bigla itong nawala. Kasabay ng mahinang kaluskos na papalayo. Tumakbo ako palabas. Halos mabangga ko pa ang sales lady. "Anong nangyari, ma'am?" Hindi ako makasagot. Sabi ko lang, "Ayoko na." Iniwan ko ang damit at lumabas kami ng mall. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik kami sa parehong mall. Hindi para mamili, kundi para tingnan kung bukas pa rin ang tindahan. Bukas pa rin. Normal ang lahat. May pila pa nga sa fitting room. Habang nakatayo kami sa labas, may narinig kaming usapan ng 2 empleyado. Mahina lang. May nagreklamo na naman sa room 4. Pareho na naman? Oo, may narinig daw sa ilalim. Nagkatinginan kami ni Anne. Hindi na kami pumasok. Hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko noon. Baka pagod lang ako. Baka ilusyon lang. O baka may ibang dahilan kung bakit laging may reklamo sa fitting room na iyon. Hanggang ngayon, kapag namimili ako ng damit, hindi na ako pumipili ng pinakadulong fitting room. At bago ko isara ang kurtina, lagi ko munang tinitingnan ang ilalim ng pinto. Dahil minsan, pakiramdam ko, may nakatingin din pabalik sa akin. At dito nagtatapos ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, pwede mo ko i-message or iwan mo lang sa comments. Baka ang susunod na kwento dito sa Kwento sa Kangit-ngit ay kwento mo na.
hanggang sa susunod na gabi. At tandaan, hindi lahat ng bagay na nakikita mo sa dilim ay guni-guni lamang. Pero huwag kang lilingon, baka may nakikinig din sa likod mo. Hanggang sa susunod na kwento.